Madam Speaker, dear colleagues, nasusunog po ang ating bahay. This house is on fire. Yes, Madam Speaker, this house is on fire. At ang masakit na katotohanan, tayo mismo ang nagsindi ng apoy na ito. Noong mga nakaraang kongreso, may mga apoy na. Ngunit sa 19th Congress, sadyang pinasiklab ang dambuhan ng sunog. At ngayon, naglalagablab na rin ang galit ng sambayanan. Lalo na ng mga kabataan. Pakiramdam nila, sinusunog natin ang kanilang kinabukasan. Nakikita nila ang walang habas na pandarambong sa kabila ng kanilang kahirapan. Lumulubog sila sa baha at tanong nila ang kawalan ng gobyerno na dapat sa kanila'y nangangalaga. Samantalang ang mga pinuno at mga pamilya nila ay lantaran ng karangyaan at kapritsyo, Mr. Speaker, Madam Speaker. Kaya't nadadamay po ang lahat. Bawat isa sa atin ay binabatikos sa ating kanya-kanyang mga distrito. Kaya hindi na po pwede ang business as usual. Hindi na pwedeng umasa na lilipas ang galit ng bayan. Hindi na pwedeng pagtakpan. Hindi na pwedeng magturuan. Kailangang isiwalat ang katotohanan, aminin ang pagkukulang, ituwid ang kamalian, at panagutin ang mga lumustay at nagsamantala sa kaban ng bayan. Mga kasama, linisin natin ang ating hanay. Magpatubad tayo ng mga matinding reforma kahit ang kapalit ay sariling pagsasakripisyo. Hindi na pwedeng naidahilan na politika lang ito. Hindi na pwedeng sabihin gawa lang ito ng DDS, ng kaliwa, ng dilawan, o pinklawan. Hindi na pwedeng isisi sa DPWH, sa nakaraang administrasyon, o sa mga kontratista, sapagkat ang pinakamalaking korupsyon na ito ay nagsimula sa ating sariling tahanan noong 19th Congress. Hindi po ako narito para humusga sa kadinuman. Bagkus nais kong kumatok sa inyong mga puso at konsensya. Baka naman sobra na talaga. Naniniwala akong pwede pa tayong magbago ng pananaw. Alalahanin natin sa gitna ng pagdarahop ng ating nila at kasaganaan natin, umaasa pa rin ang marami sa ating mga kababayan na maiaangat natin ang kanilang pamumuhay sa kabila ng kanilang kahirapan. Marami pa rin sa ating mga kababayan na ang turing sa atin ay mga Diyos-Diyosan na kanilang kailangan. The corruption of insertions and diversions may have started in the past administration, but the conflagration unleashed by the 19th Congress is of a magnitude beyond comprehension. Ang mga insertion at diversions na ginawa ng ika-19 na Kongreso ay walang kapantay sa kasaysayan. Isang halimbawa ng mapanlinlang at inabusong anyo ng insertion ginamit upang pondohan ang mga proyektong walang tunay na benepisyo sa mamamayan. Hindi plinano ng gobyerno at ng Pangulo, kundi siniksik para sa pansariling interes ng ilang makapangyarihang individual o pamilya. It's greed gone wild. 1.45 trillion. Yan ang kabuuang halaga ng insertion at diversions noong 2023, 2024 at 2025 General Appropriations Act. Pinondohan ng 19th Congress ang mga proyektong hindi naman bahagi ng panukala ng Pangulo. Ang mga insertion at diversions na ito ay napunta sa mga ghost projects, substandard projects at mga proyektong pumapabor lamang sa mga shrewd businessman na naging makapangyarihan na mambabatas. Minsan kong nakausap si dating DPWH Secretary Manny Bonoan. Sabi niya, Egay, maging ang computerized generated maintenance ng mga primary roads sa buong bansa ay binawasan at di pinatawad. Kaya tiyak ang deterioration ng ating mga pangunahing lansangan. Mga insertion na ito ay lumalabas, ibinebenta na hanggang 30%. Para may patupad, dadayain ito o ghost project na lamang. Ang mga pondo binebenta. May proponents na, may traders pa. At sinong gagawa ng mga programa?
yung mga district engineers. Hindi na dumadaan sa pamunuan ng ahensya. Tulad nila, Bryce Hernandez at Henry Alcantara. From 2023 to 2025, 1.45 trillion ang inalis sa Kongres ng So ayan mga kabombo, yung bahagi po rito ng pagpapahayag po ni Deputy Senior Minority Leader Edgar Erice, mga kabombo. Kaugnay po dito po sa, eto, diba, yung nga pong pag-call out po niya dito po sa 19th Congress, mga kabombo. Well, thank you for speaking up, diba, dito po kay Representative Erice. Pero ang tanong ko kasi natin, bakit ngayon lang? Bakit